27.5 kulay white. Ito yung naka 1x8 speed, naka Shimano mechanical, may lockout, quick release harap likod. Ayan, Moser yung kanyang gulong. Okay, ngayon papakita ko sa iyo good condition, walang gasgas or any dent sa kanyang frame. Ngayon papakita ko naman sa iyo na yung nakatono. Okay, Torney 1x, alloy crank, alay na rin kay gulo sa likuran, ganoon din dito sa harapan, walang alog ang headset. Pero din yung kanyang crank. Ngayon papakita sa effort niya, may lockout, bouncing. Ito wala. Okay, yan po yung Foxter Maped 27 nyo. Foxter Maped 27.5. Okay, kung mapapansin nyo yan, nakabalot na ng maigi para maiwasan yung gasgas. Habang nakashi papunta sa inyo, remove lang kanyang unahang gulong, handlebar, seat post, pedal, yung skewer nya. Sama ko na rin po yung 5 freebies, lab zoom, massinger, ram slip, taillight. Kung ako ng karton, bago ko balutin, mamaya po na kay JNT na po yan. Posto na yung order nyo. Guys, ito nga yung aking Foxter Maped. In-order namin sa Shopee. Pagdating niya walang gasgas. Kaya lang may issue. Yung isang pedala niya dati walang tornilyo, walang thread. Factory defect siguro yun. Hindi kasi pinawilding ko siya, pero pinahirapan ako nun kasi ay sige lang tatanggal, kahit nawilding siya tanggal talaga. So hindi ko natiis, bumili ako ng Halotech. Maganda naman ito, Citron. Problema naman ito ay yung natanggal ko yung kanya sa bottom bracket nya. Ang nalagay ko lang sa dalawang gilid, natapon ko yung plastic sa loob. Yung pala dapat tinatapon, pero okay naman siya. Ito yung mga halos ang tinakbo yan, mga 1,000 sobra kilometers, 1,300 kilometers na. Okay naman siya. Tapos yun, gumamit ako ng yung oil, marumi. Kaya ginagamit ko ngayon yung extra dry na wax. Okay naman siya. Ito yung mga upgrade ko sa kanya. Yung oil set nya pinalitan ko muna, pero tinanggal ko yung isa. Pero ang ginawa ko ay gusto ko i-reserve lang siya para kung mayroong pangpalit-palit. Bumili ako ng isang set Hassens Pro. Ang ganda pala nito, 120 clicks siya, talo yung mga ibang hindi siya kamahalan. Pero tapos hindi ko siya inedit para hindi masira agad, kasi iba ini-edit agad. Sobrang lakas naman ang ginawa nito. Bali nilagyan ko pa siyang grasa para baka mabawasan yung lakas. Tapos makuha siya yung hindi masyadong, para matagal masira. Tapos bumili ako ng Heroic na rin, dalawa. Tapos stainless na Ragusa, in-upgrade ko siya. Tapos bumili ako ng floating rotor, snail siya. Binaliktad ko kasi mas maganda tingnan ito, itim, kulay itim siya. Nilagyan ko rin ng stand para, ang iba kasi pasosyal hindi nilagyan ng stand. Pinapahiga-higa lang, papasanig-sanig lang. At mas maginawa pa rin yung may stand lang. Pero nilagyan ko ng tape dito para hindi siya maglatak din yung pagtanggal mo, at least hindi masyadong masira. Tapos ang bili kong pedala na itong sobra sandaan lang, pero seal bearing na siya. Dalawang bearing dito, seal bearing, isa dito. Okay naman siya, maganda naman siya. Yun sanang mahal lang bibiliin ko, kailang wala pang budget saka na lang. Ay, so aking ginagamit ay Lexada na cyclomputer.
Kasi dito walang signal eh. Hindi pwede dito yung mga, ayoko naman ng mga GPS na yun. Mas maganda para itong para sa akin. Para sa dito sa lugar namin. Walang signal eh. Nilagyan ko rin ng dalawang ilaw kasi dati-rati nagbiha ako ng mga 4:30. Dito sa amin iba. Kung sa Manila ka iba eh. Kasi lahat ng daanan mo eh mga liwanag. Dito wala. Sobrang dilim. Yung one time na nalubatan ako ng isa. Nalubatan ako. Kaya ginawa ko, bali bumili ako ng isa pa para reserve ako. Ingis na malubat ito sa dilim. One time kasi naglakad ako sa dilim eh. Baka naghintay ako ng liwanag talaga. Tapos hindi ko lang pinalitan yung handlebar niya. Ganda pa rin. Maganda siya eh. Yung brake niya ay mechanical lang pero mas gusto ko. Balaw nga siya lagyan ng yung double dual na piston. Kasi yung hydraulic natakot ako nun. Baka mag-leak siya o hindi mo alam. Mawalan ka ng brake. Para sa akin mas reliable pa rin yung mechanical kasi hindi na masyadong matataas yung pinupuntahan ko eh. Kaya okay lang. Kalau nga sabi ko mahina sa kalsada. Ang bilis niya eh. Ang pinakakuha ko nito 40 kilometers per hour. Kaya lang hindi ako nagbilis kasi wala akong helmet. Kaya dito okay lang naman, walang mga tao eh. Ang ganda niya kasi mas gusto ang frame nito isa doon sa Foxer Powell 1.0. Saan gusto Foxer Powell? May ginawa pa ako dito. Yung sprocket niya 28 1328 siguro yun na niya. Kasi ito eh. Yung dati niya kasi ito thread type 1328. Ang ginawa ko, pinilitan ko ng tar dito, sunshine ito. Pinilitan ko ng 1132 tit. Kasi pa rin naman. Balong nga saan, lagay ng 50 tit, no? 42 tit. Kailang sa'yo baka ewan kong kayanin ba. Baka hindi, sayang ang pira ko. Ang sakali. Kaya saka lang muna. Saka ito, mas gusto nga yung frame niya kaysa Foxer Powell. Kasi mayroon dito, may wire siya rito. May nakausli. Tapos isa pang nakita ko, itong sticker niya. Maganda siya. Para yung sa Foxer Powell, tinanggal dito. Kung makita nyo, tinanggal dito. Tapos itong tinanggalan niya, nilagay dito. Ito siguro yun. Kasi pareho ang hulma eh. Foxer. Yung nakita ko ngayon bago na yung tawag nito Pro Max Bro. Ang ganda rin sana. Wala pang budget. Gusto ko dalawang bike. Pro Max Bro no. May available pa sa Shopee sa yung sabi ng seller available pa rin. Kasi yun ay 3x siya pero 10 speed. Yung 10 speed pwede mo nang i-upgrade sa 50 tit yun. Mayroong 10 speed na 50 tit. Pero hindi ko naman siya kailangan eh. Kasi yung pupuntahan ko hindi masyado matarik. Kayang-kaya na ito. Tapos yung upuan niya, okay naman siya. Especially kung katulad ko, gumagamit ako ng yung short na may pad. Ganda siya. Mas komportable pala yung medyo matigas na upuan. Kaya pala yung mga sa karera sa Tour de France, ang iba carbon pa yung kanilang upuan eh. Tigas pero mas komportable palang matigas minsan. Pag gumagamit ka ng may pad, yung padded, yung gel, kahit yung foam na short lang. Kasi gumamit ako ng malambot na ganito, ang sakit, sumakit yung puwit ko. Malambot. Kung gagamit ko malambot, kailangan naka-short ka lang, wala kang padded. Saka hindi ko pinalitan ng tinidor kasi sayang naman eh, bagong-bago pa. Baka lalaspagin ko muna. Pero matagal sa akin yan kasi maingat ako eh. Baka abutin to ng alam mo,
mga 7 taon, no? Depende kung kailan siya magkalawang siguro. Kung kailan gumagitang may kalawang, sa ako papalitan. Ay, ko, yun pa bang 27.5 lang, hindi sa 29. Kasi yung nabili kong budget na bike, bala ko saan kunin ang gulong nun, try ko dito, magas siya. Itong Ascens Pro na gamit ko, wala pa naman yung issue. Kasi ito yung mga nabili ko, mga 2 buwan pa lang siguro, nakagamit ko yun. Wala pa namang issue. Huwag nilang balitan ng stainless kasi baka masira yung, kung hindi masira yung mga ngipin niyang mailit, yung sabing 120 na parang tit sa gilid, yun ang posibleng masira pag in-upgrade nyo siya, pinatigas nyo siya, baka masira yun. Kaya hindi ko siya inedit. Tapos yung bronze niya, huwag nyo muna palitan ng stainless kasi nakasira eh. Tapos yung tit niya, may nabili naman Shopee nun nang sakaling masira to na mga tit niya doon, may nabili naman siya. Sumisikat na naman yung araw, kalaban ng high blood. Kailangan magpainit ng konti, pero ako hanggang 40 kilometers ang balikan ng limit ko eh. Kasi ayoko na, wala namang rason para magpainit ka ng todo. Wala ka naman sa mga karera eh. Saka hindi na, baka siyempre baka masunog ang balat. Una sa lahat, nakakapangit yung init. Siguro uwi na muna ako ngayon. Gandang view rito. Ito yung paborito kong lugar. Palaging tumitigil na rito. Sobrang isang taon pagbike ko talaga ito. Balik-balikan ko na lugar. Kasi siyempre tahimik. Walang tao, walang bahay. Tayo lang muna guys. Uwi na siguro ako kasi mataas yung araw.